Right, nagpapatuloy po ang special coverage ng EuroTV Philippines sa SONA 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kakapasok na balita, pasado alas 3:30 ngayong hapon nang lumapag na sa Batasang Pambansa ang chopper na sinasakyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At tuloy-tuloy po tayo sa ating mga guests ngayong araw para talakayin ang mga naging performance ng kasalukuyang administrasyon sa kanyang kalahating termino o kalahating term as the President ng Pilipinas. So, nandito po ngayong hapon ang isa sa mga political analyst at National Secretary General ng Timpuyog Pilipinas, Dr. John Ortiz Tiope. Magandang hapon, sir, at maraming salamat po sa oras po ninyo. Alvin. Okay, tanong kaagad, sir, no? Pagdating sa economic performance or economic growth ng ating bansa, how was it, sir, for the first half of the President Marcos term? Siguro tignan muna natin, Alvin, sa aspetong akademya at sa aspetong edukasyon ang malawak na unawain tungkol sa usapin ng SONA. Kasi sa aspetong ito, we do expect that in every SONA, the President would not deliver properly the 100% what he promised in the previous SONA. Right. Because the problem is systemic. When you say systemic, is that we have a presidential government which is very centralized na kung saan lahat ng problema ay nakaatang sa Pangulo. Kaya nga nung panahon ni Pangulong Duterte, nung siya yung umupo noon, ay tinugunan niya yung aspeto para pagkampanya sa federalismo. At dun sa federalismo kanyang kinakampanya, ay gusto niyang tugunan ang problema sa ekonomiya. Kasi nga nakikita niya na ang problema sa ekonomiya ay masusolusyonan kung ating ibabaha-bahagi sa ilang estado o riyon. Kasi ang problema ng isang riyon ay hindi pwedeng matalakay o masolusyonan sa isang pangnasyonal na aspeto. Remember, very imperial ang Manila sa nakikitang ito. Bilang imperial na Manila, ang problema sa Mindanao na nanatili ang insurgency, na nanatili ang kahirapan sa iba't ibang probinsya. So, sa usapin yan, sa problema na nakikita natin dito, sa usapin na nasabi nung nakaraang SONA, nakakalungkot isipin na marami talagang hindi natupad. But the problem is that it is more of a systemic problem in nature. The President alone cannot address that because it is a national problem divided into regions, and into regions there are so many variables na nakikita. So, ano ba yung mga economic problems na nasasabi natin? Kanina na-discuss na marami sa agrikultura, ekonomiya, sa labor, sa empleo. At ang mga yan ay talagang nais-solusyonan sa aspeto ng lehislasyon, sa aspeto ng execution. Pero ang problema, paano ba ito ma-execute sa isang sistematiko na pamamaraan kung ang sistema ang may problema? That's a good point, sir. Meron ding ipinataw yung US sa taripa. Ito kakapasok lang din ngayong taon, from the 17, tinasan into 20, but after the visit of President Marcos, bumaba ng 1%, naging 19%. So basically, anong epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas? Alam mo, malalim na aspeto ang usapin sa Amerika. Sa usapin yan, sa negosasyon, may tinatawag na tangible gain at may tinatawag na intangible gains. Sa tangible gains na tinatawag natin, maaaring makita natin na medyo dehado tayo sa problemang yan. Kasi pagpasok ng kanilang produkto rito, ay wala silang taripa. Pagpasok naman ng produkto sa kanila, ay meron tayong taripa. Pero ang magiging epekto naman ito sa isang intangible na gain na sinasabi bilang Pilipino, ngayon, ang mga imported na products ay maaaring mabili na natin ng mura. Kasi nga wala na siyang mabigat na taripa. Ang tanong ba, dito ay kikita ba ang bansa dito kahit walang taripa? Maaari pa rin kumita pagkat walang direct na pagbibenta mula sa ibang bansa. Ito ay dadaan sa kanilang mga distributor dito at ito naman ay taxable. Pero sa problemang yan, nakikita natin dito, ang mabigat na aspeto na kung saan, kung talagang magkaibigan tayo, bakit ganun ang usapan? Pero dito, sa aspetong yan, maaring mabawasan ang problema ng smuggling. Kasi nga, bakit ba nagkakaroon ng smuggling? Dahil sa mabigat na taripa na sinasabi. So, looking at it as an academic point of view, because I am in the academe, ang problema sa aspetong ito ay, sa isang ordinaryong Pilipino, talo tayo dyan. Pero may mga intangible na bagay na tayong nakikita eh. Kung gusto ko ngayon bumili ng isang imported na product, ngayon mababa na ang taripa, ang expectation ko ay bababa na. Ngayon, sa usapin ng China at Amerika pagdating sa trade na tinatawag, maaaring makita na natin na
ang pagbaba ng pagpasok ng mga low quality products dito sa aspetong yan. Yung nga lang, sabi nga natin, parang hindi bagay 90% sa isang trip. Ano yung mga intangible na sinasabi natin? Maaaring din may mga intangible sa usapang yan. Kasi pagpunta doon, hindi man nabanggit kung ano yung mga backdoor agreements na sinasabi. Maaaring, sige, magkaroon tayo ng ganitong usapin, pero ano ba yung maaaring makuha ko sa'yo in return? Oo. Okay, pinag-uusapan naman lang natin, sir, yung ekonomiya, no? Andyan din yung ongoing geopolitical issues, issues sa West Philippine Sea, at nito lang last week, no, yung war sa pagitan ng Cambodia and Vietnam, if I'm not mistaken, no? So But Thailand and Cambodia. Yeah. Thailand and Actually, Cambodia. I have a written commentary on that on my blog, the Dr. John's Wishful Thinking. So, what are the lessons? You need to look at the aspects of what are the international conflicts and what are the impacts of the international conflicts sa to our ekonomiya. local level. Paano ba matututo ang Pilipinas sa nangyari sa Cambodia at Thailand? Paano ba nagkaroon ng problema ang Thailand at Cambodia? Ito ay nagsimula po noong 1902 na kung saan kiniklaim ng Thailand ang isang area ng Cambodia sa border. Hanggang umabot ng 1962 to the International Court of Justice na kung saan nagkaroon ng ruling na sinasabi, temple na to, itong area na to ay pag-aari ng Cambodia. Pero anong nangyari dito? Hindi kinilala ng Thailand ang ruling ng International Court of Justice. Anong maaring matutunan natin dito in relasyon sa nangyayari sa West Philippine Sea at sa UNCLOS, sa arbitration na sinasabi? Ito ang China, ito ang Pilipinas. Ano ba ang sabi dito sa UNCLOS? Tawag dito. Sabi, ang napanalunan lang natin dito, hindi property sa UNCLOS. Ang napanalunan natin dito is the exclusive economic zone. And the exclusive economic zone, it is a ruling of the arbitration. Pero sinasabi ng China, hindi ko kinikilala. Ganon din ang sinabi ng Thailand doon sa Cambodia. So kailangan magkaroon ng resolusyon para matigil ang conflict na sinasabi. Ngayon, bakit nagkaroon ng problema sa Cambodia at Thailand? Kasi ginagamit ang usaping border dispute sa pampolitikang aspeto doon sa impeachment ni Prime Minister Shinawatra. Sinarawat ba yun? Na kung saan kailangan niyang pagtakpan ang isyong politikal sa isang international na issue para matabunan ang kanyang pagkukulang sa politika. So, pag ang politikang aspeto at ang nationalismo minsan ay inaabuso rin, minsan nakakalimutan natin kung ano ang nararapat para dun sa ating bayan. okay. So, pwede rin mangyari sa atin, sir, yung nangyari sa Cambodia and Thailand if the dispute continues in the South China Sea. Maaaring gamitin ng mga of ibang China. politikong oportunista para gamitin ang issue para pagtakpan ang kanilang mga pagkukulang. Pero with the presence of US, pwedeng mas lumala or pwedeng, how should we take that? You know, I've been in so many forums sa West Philippine Sea, tsaka sa usaping ganito. I've been in China also, teaching sa Guangxi. Alam mo, ang China ay hindi makikipaggera sa atin. Ang China, ang aspeto ng gera ay economic war na sinasabi. Minsan economic war, we would like to conquer countries by means of their economy. And looking at that aspect, they should learn from the Ukraine-Russia war. Ano nangyari sa Russia nung nilusob ang Ukraine? Nagkaroon ng embargo, nagkaroon ng problema. Duriin mo kung ang China itutuloy susugod sa atin, ay mangyari, ay magtatampo sila sa bigas na sinasabi natin, kung saan maaari ang buong mundo ay lumaban sa kanila at baka maghirap sila. So, siyan lamang ay tanging issue ng pambubuli o pananakot. Alright, from the issue of countries, punta naman tayo sa political clashes ng kasalukuyang administrasyon. From the unit team that started 2022, na nanalo, parehas sila. Now, they have the clashes now, the Duterte and the Marcoses. Of course, yung benefit ng Pilipino, sir, saan dapat natin ilalagay? Anong magiging simpatya ng mga Pilipino rito dahil sa clashes ng dalawang leader ng bansa? Alam mo, ang natin? aspeto ng gera ay maaaring armed struggle, perception, at impormasyon. Ang Pilipinas ay sumasailalim sa isang indirect civil war. Ang sinasabing indirect civil, ito ay usapin ng propaganda, usapin ng impormasyon.
na kung saan ang Pilipino ay divided sa dalawang paksyon, maka Marcos o maka Duterte. Kaya nga minsan may kaibigan tayong Duterte, nasama tayo sa Marcos, ay nagagalit sa atin. At merong Marcos na kasama Duterte. So nagkaroon. At sa laban ng yan, merong propaganda war na tinatawag. Sa propaganda war na yan, dyan na pumasok ang social media, pumasok ang fake news, disinformation na sinasabi. Yan ang sumisira ngayon sa ating ekonomiya. Ang propaganda war or information war na nangyayari sa ating lipunan. At ang biktima? Taong bayan. Aminin natin, magaling ang propaganda ng oposisyon. Magaling ang propaganda ng mga DDS. Kaya nga pansinin mo, Alvin, mula nang umupo ang ating Pangulong BBM, ilan na ba ang mubong PCO secretary? Marami. Wala nang, kasi sila ang nakatoka sa usapin ng komunikasyon at propaganda na sinasabi niyan. So, dito sinasabing propaganda war na to at sa information war, disinformation war, ang tanging nagiging biktima at ang tanging nagiging nasasalanta nitong gerang ito ay ang ekonomiya at ang kinabukasan ng taong bayan. Ano ba sa palagay niyo, sir, ang nasa likod ng mayat-mayang pagpapalit ng PCO head ng kasalukuyang administrasyon? Is there something that they're hiding na hindi ba dapat makita Walang ng taong tinatago bayan? na sinasabi. Siguro yung pressure lamang sa gerang sinasabi. Kumbaga sa isang army ko, AFP chief dito, in an armed war, it is the AFP chief. If it is an information war, it is the information chief. So, sa gerang yan na sinasabi, ay siguro nakikita natin mahirap ang labanang ito. Kumbaga, napakahirap na laban yung hindi ka... Kasi sa gerang baril, alam mong tatamaan ka eh. Sa informasyon, misinformasyon at block propaganda, ay hindi mo alam kung saan manggagaling ang mga bala na tatama sa iyo. So, ngayong SONA, sir, ilang oras na lang, actually, ilang minuto na lang, magsasalita na, papasok na sa plenary hall si Pangulong Marcos para i-deliver yung kanyang ikapan na State of the Nation address. Anong ine-expect nating marinig sa kanya? Economically, agriculture, which is his top priority, sa social works, ano po ang Alam mo, ang inaasahan natin? nakakalungkot isipin sa bawat zona ay mga panibagong pangako. Yung mga dating naisaad ay hindi na naisasaad muli o hindi na nare-revisit na sinasabi. The President has to revisit something on what he mentioned in the previous SONA. Alam mo, nung nakaraang SONA, isa rin ako sa nag-annotate sa isang estasyon. Ako'y nagulat dun sa isang kanyang sinabi, yung 8 E's of the anti-drug war. Kasi 8 E's na yun, ako yung author nun eh. Yung the anti-drug operation through enforcement and education na na-implement namin ito nung patapos na nung panahon ni Pangulong Duterte through PNP Chief Leonardo Carlos. Ito ay pumapasok sa aspeto ng laban sa droga na kung saan ang aspeto kasi ng paglaban sa droga ay merong supply reduction and demand reduction. Dito tinitignan ang malawak na aspeto at pananaw sa paglaban sa droga na kung saan kailangan isara mo ang gripo. Hindi lamang puro adik ang uhulihin. Hindi lamang puro mga pusher. Kailangan mahuli mo mabibigat na sindikato, financier. There is a pyramid. Kumbaga, sa isang lipunang may pyramid na tinatawag, sabi nga ng mga aktivista, mga petty bourgeois, meron tayo mga burgess, mga lumpen proletariat. Dito sa triangulo, sa usapin ng droga, ang pinakamataas dyan ay yung mga big financiers na tinatawag. Ang pinakamarami sa huli ay yung mga drug user. Napakaliit lamang ang nasa taas. Ba't hindi natin mahuli? Pag yan nahuli mo, walang papasok na droga. Kasi kahit patahin mo yung demands, kahit ilang pusher ang patahin natin dyan, kung nananatili sa taas ang nagsusupply, hindi matatapos ang problema ng droga. So how do you compare, sir, yung drug war, yung battle nila ng previous administration sa illegal drugs, which is yung war on drugs, compared to the current administration na kung titingnan ng normal na mamamayan, parang nag-lay low at some point yung kanilang perspektibo kasi nga medyo hindi na ganoon ka-aggressive kung Walang sinasawag na lay low, nagbago lang sa perspektibo, which is yun din ang direksyon ni Pangulong Duterte kasi nilaunch yung ADORE noong 2022, March 14 ni then PNP Chief Carlos na kung saan patapos na yung termino at ito'y inabot ni General Danao nung panahong yon. Mga panahong ito na nakikita na nung panahon yung the last concept of the double barrel
noong saan pwede na tayong pumasok sa supply reduction. Kasi ang aspeto ng paglaman ni Pangulong Duterte nung siya ay po ay isang desperasyon para sabihin natin masupil ang problema ng droga. Kaya nga nagkaroon ng iron hand nung umpisa. Lahat natakot. Pero ang problema, wala tayong nahuling mga big fishes. We only got the supply concept, and the demand concept dun sa mababa. Pero nanatili pa rin yung mga drug lord, financier. Which is the supply. Yun. Sa kasalukuyan, dito, ako'y miyembro ng sa DDB-PIDEA ng Oplan Rewards Committee nila sa Private Eye tsaka sa Lomen, na kung saan doon binirewardan yung mga informer. Nakita ko doon sa statistika na marami nang nahuli ng mga financier at supplier. Pero ang sabi ko nga sa inyo, ba't hindi nalalaman ng tao? Kasi nandun pa rin ang konsepto ng information war na sinasabi. Kahit anong sabihin mo, sarado na yung tao, sabihin, mali ang inyong ginagawa. Mali si ganito, mali si ganyan. Siguro sa perspektiba ng bawat Pilipino, dapat makita maging open tayo sa pananaw. Unawain ang tama at ilaglag ang mali. Hindi lamang politika ang mag-aangat sa ating buhay. Kailangan malayang pananaw sa mga usapin ng politika at ekonomiya. Great. Alright, sir. Bilang panghuli, anong gradong ibibigay niyo sa first half ng Marcos administration term? At anong inaasahan natin na dapat nang i-comply for the remaining half of his Alam mo, nung huli, ako'y natuwa na nung taong ito. Nung nakita ko nagsaad si Pangulong Bongbong Marcos ng isang cabinet revamp. Sabi nga sa inyo, isang systemic ang problema. Sa systemic na problema, kumaga sa basketball, bakit ka natatambakan ng kalaban? Ang mga player mo ay hindi na gumagalaw o nagkakalat na sa court. Pero ang problema ay hindi natuloy itong revamp o hindi natuloy ang substitution na sinasabi. Siguro sa aspetong yan, wala akong maibibigay na grado kundi incomplete pa rin Kasi, para sa isang, I'm a professor, an academician, pag nagbigay ka ng grade sa isang estudyante, meron kang parameters Di ba? Recitation, project, examination, conduct. Di ba? Doon sa aspetong yan, ano ba yung nagkulang doon? Sa nagkulang doon, meron siyang isang missing. Sa missing na yan, is that the concept of leadership, the conduct of the leadership. Maganda ang kanyang pananaw, direksyon sa pagbabago sa lipunan. Maganda ang kanyang direksyon para ayusin ang bayan. Pero may mga tao sa paligid, may mga tao sa kanyang administrasyon na maaaring hindi tumatanaw o tumutugon sa kanyang kahilingan. Siguro, it's about time to re-engineer the system or revisit yung sistema again. Sabi nga usapin nga, sabi ko sa yung the problem is systemic. Maybe it's about time to look at again the idea of campaigning for federalism or going to an evolving federalism. Kasi I would tell you, next year, nandito ulit ako. Pero ganun pa rin ang ating pag-uusapan. Wala pa rin pagbabago. Ganun pa rin ang problema. Lahat ng sasabihin sa saunang ito ay hindi matutupad. Bakit hindi natutupad? Kasi ang problema ay ang sistema. Maraming salamat, sir, sa puntong iyon. At muli, maraming salamat, Dr. John Ortiz Tiope, ang National Secretary General po ng Team Puyog Pilipinas. Once again, sir, thank you so much for your time. At ayun po, mga kababayan, at napapanood po ninyo sa live feed ng RTVM ang kaganapan sa loob po dyan ng Batasang Pambansa. At right away, napaglapag ng chopper ni Pangulong Marcos sa Batasang Complex ay dumiretso ito sa holding area kung saan kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos, si Senate President Chis Escudero at si House Speaker Martin Romualdez. At antabayanan po ninyo ang susunod na kaganapan sa special coverage ng EuroTV Philippines para sa SONA 2025. Magbabalik po kami sa ilang sandali.